Sa gitna ng palakpakan at marangyang anibersaryo, isang sulyap sa telepono ni Datu ang bumasag sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang kwintas na para sana sa akin, ngayon ay kumikinang nasa leeg ng ahas na itinuring kong kapatid sa trabaho. Hindi ako sisigaw at hindi ako maglulumpasay dahil ang bawat luhang papatak ay gagawin kong matatalas na sinulid na bibigti sa inyong dalawa. Hanggang saan ang hangganan ng pasensya ng isang asawang itinulak nyo sa bangin ng puot? Handa na ba kayong makita ang duguang obra maestra ng aking paghihiganti? Ang bawat palakpak sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel Mariveles ay tila mga saksak sa pandinig ni Hiraya Luwalhati. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang kumikinang na asul na gown na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kanyang asawa, si Datu Mariveles, ay nakayakap sa kanyang baywang habang humaharap sa mga kamera ng mga mamamahayag. Sa aking may bahay, ang reyna ng bahay dalisay at ang babaeng nagpaliwanag ng aking mundo. Hiraya, happy 10th anniversary. Para sa iyo ang gabing ito. Madamdaming pahayag ni Datu sa harap ng mikropono. Ngumiti si Hiraya. Isang praktisadong nanggiti na itinuro sa kanya ng maraming taon sa industriya ng fashion. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay unti-unti siyang kinakain ng yelo. Isang minuto lang ang nakalipas bago sila umakyat sa entablado. Aksidenteng naiwan ni Datu ang kanyang telepono sa mesa. At doon, sa isang mabilis na notification, gumuho ang mundo ni Hiraya. Isang mensahe mula sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Liab Agusan. Ang bango-bango pa rin ang pabango mo sa unan ko, Datu. See you later after your boring party. Hindi makahinga si Hiraya, ang lalaking katabi niya ngayon na kung tawagin ng media ay the ultimate gentleman, ay may ibang mundong kinagagalawan kung saan wala siya. Ayos ka lang ba, mahal? Bulong ni Datu. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling alak at panlilinlang. Bahagyang tumango si Hiraya, hindi magawang tumingin sa mga mata ng asawa. Medyo nahihilo lang ako sa dami ng tao. Gusto ko sanang uminom ng tubig. Stay here. Ako na ang kukuha para sa'yo. Malambing na sagot ni Datu bago ito bumaba ng entablado. Pinanood ni Hiraya ang paglakad ng kanyang asawa. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Pero hindi sa direksyon ng bar pumunta si Datu. Nahagip ng mga mata ni Hiraya ang pagdaan ni Datu sa tabi ni Liab na nakatayo malapit sa exit. Isang mabilis na haplos sa kamay, isang kilos na kung hindi mo pagmamasdang mabuti ay aakalain mong aksidente lang. Pero ang mas nagpatigil sa tibok ng puso ni Hiraya ay ang leeg ni Liab. Doon, kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ang isang kwintas na may pendant na hugis luha. Iyon ang luha ng langit. Isang limited edition na disenyo na sinabi ni Datu na ipinagawa niya para kay Hiraya bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Sinabi nito na delayed ang delivery mula sa ibang bansa kaya wala pa itong maibigay sa kanya ngayong gabi. Isang malakas na sampal ng katotohanan. Ang regalong para sa kanya ay suot na ng ibang babae. Sa mismong gabi ng kanilang pagdiriwang, sa harap ng daan-daang tao, huminga ng malalim si Hiraya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang hablutin ang buhok ni Liab at ipahiya ang asawa sa harap ng lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga magulang na sinalakan at gunita, na puno ng pagmamalaki ang mga mata at ang mga investors na nagtitiwala sa bahay dalisay, alam niyang hindi iyon ang paraan. Hindi siya sisigaw, hindi siya maglulumpasay sa sahig. Lumapit sa kanya si Yaya Ginhawa, ang matandang tagapangalaga na nakakita sa kanyang paglaki. Hawak nito ang isang baso ng tubig, pero ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Anak, namumutla ka. Gusto mo na bang magpahinga sa taas? Mahinang tanong ni Ginhawa. Tumingin si Hiraya kay Ginhawa at sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Yaya, pakitawagan si Attorney Along Batanes. Sabihin mo,
Kailangan ko siyang makausap bukas na bukas din, sa pinakalihim na paraan. Utos ni Hiraya sa mahinang boses. Nagulat ang matanda. Attorney Batanes? Yung kaibigan mo sa probinsya? Bakit Hiraya? Ibinaling ni Hiraya ang tingin kay Datu na pabalik na sa kanya. May hawak na baso at may plastik na ngiti sa mga labi. Sa tabi nito, nakita niya si Liab na nakatingin sa kanya. May bahid ng pangungutya sa mga mata habang hinahawakan ng kwintas sa kanyang leeg. Dahil ang anibersaryong ito, Yaya, ay hindi pagdiriwang ng aming pagmamahalan, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kasing talim ng gunting na ginagamit niya sa pagtabas ng tela. Ito ang huling gabi na magiging asawa ako ng isang traidor. At sisiguraduhin kong sa pagtatapos ng palabas na ito, wala siyang matitira kahit isang hibla ng dangal. Lumapit si Datu at iniabot ang tubig. Here's your water, my queen. Are you feeling better? Kinuha ni Hiraya ang baso. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. Ang mga matang minahal niya ng 10 taon. Pero ngayon ay tila ba tinitingnan na lang niya ang isang estranghero. I'm more than fine, Datu. Sagot niya ng may matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa katunayan, ngayon lang nalinawan ang paningin ko. Napakaganda ng gabi, hindi ba? Parang isang pelikula na malapit nang magkaroon ng napakalaking twist. Kumunot ang noo ni Datu, tila naguguluhan. Twist? Ano ang ibig mong sabihin? Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Datu sa kanyang bulsa. Isang notification muli. Hindi alam ni Datu na ang bawat mensaheng natatanggap niya ay nakasync na sa laptop ni Hiraya na nasa loob ng kanilang silid. Salamat sa isang software na ipinalagay ni Hiraya sa technician noong nakaraang linggo nang maghinala siya. Ngumiti si Hiraya at uminom ng tubig. Wala lang. Sige na, sagutin mo muna yan. Baka importante. Baka tungkol sa delayed na regalo ko. Habang tumatalikod si Datu para tignan ang phone, ang ngiti sa mga labi ni Hiraya ay tuluyang nawala. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay nagsisimula nang maging isang matigas na bato. Hindi niya alam na habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, may isang pares ng mga mata mula sa malayo ang kanina pa nakamasid sa kanya. Si Alon Batanes, na hindi na naghintay ng tawag at naroon na pala sa loob ng ballroom, ay dahan-dahang tumango sa kanya mula sa dilim. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, mabigat ang bawat hakbang ni Hiraya habang tinatahak ang hallway patungo sa kanyang opisina sa Bahay Dalisay kinabukasan. Kahit nakasuot siya ng malalaking salamin para takpan ang pamumugto ng kanyang mga mata, hindi nito maitatago ang pagod sa kanyang kaluluwa. Ang matamis na ngiti ng mga empleyado na bumabati sa kanya ng "Good morning, Ma'am Hiraya" ay tila mga tunog na nagmumula sa ibang dimensyon. Maaga siyang pumasok. Gusto niyang lunurin ang sarili sa trabaho para makalimutan, kahit sandali, ang imahe ng kwintas na suot ni Liab kagabi. Pero tila mapaglaro ang tadhana. Pagdating niya sa tapat ng silid-likha, ang private studio kung saan niya ginagawa ang kanyang mga obra maestra, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Dapat ay nakalak iyon. Siya lang at ang asawa niya ang may duplicate key. Akma na sana niyang itutulak ang pinto nang marinig niya ang isang pamilyar na tawa. Isang tawa na dati ay nagpapagaan ng loob niya dahil ito ang tawa ng kanyang matapat na assistant. Pero ngayon, parang kinakalmot nito ang kanyang dibdib. Datu, tingnan mo ito. Boses ni Liab, malambing pero may halong utos. Ito ba ang ipagmamalaki niya sa Fashion Week? Masyadong luma, masyadong matanda. Gaya niya. Nanigas si Hiraya. Ang kanyang kamay na nasa seradura ay dahan-dahang binitawan ang hawakan. Sa halip na pumasok at magwala, pinili niyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Ang nakita niya ay halos magpaduwal sa kanya. Nakaupo si Liab sa kanyang swivel chair, ang tronong pinaghirapan niyang
abutin sa loob ng maraming taon. Nakapatong ang mga paa nito sa kanyang mesa at hawak nito ang sketchbook na naglalaman ng mga designs para sa susunod na season. Si Datu naman ay nakatayo sa likuran ni Liab, minamasahe ang balikat ng babae habang nakadungaw sa mga sketch. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng paghanga, hindi para sa mga disenyo, kundi para sa babaeng lumalapastangan sa mga ito. "Hayaan mo na, babe," sagot ni Datu habang hinahagka ng leeg ni Liab. "Kailangan lang nating paabutin ang show. Kapag nakuha na natin ang investments mula sa mga partner sa Singapore, pwede na nating simulan ang plano. Ikaw na ang magpapatakbo ng creative direction. Alam kong mas magaling ka sa kanya." Hiraya is losing her touch. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Hiraya. Ang lalaking ito, na kagabi lang ay tinawag siyang Reyna, ay siya palang nagbabalak na tanggalan siya ng korona. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kama. Ito ay pagnanakaw ng kanyang utak, ng kanyang sining, at ng kanyang kinabukasan. Talaga? Ani Liab, habang walang habas na pinupunit ang isang pahina mula sa sketchbook ni Hiraya, isang disenyo na iniyakan ni Hiraya ng ilang gabi bago mabuo. Nilamukos ito ni Liab at ibinato sa basurahan sa gilid. Kung gayon, dapat simulan ko nang mag-practice. Inikot ni Liab ang upuan at hinila ang kurbata ni Datu palapit sa kanya. Bagay ba sa akin ang opisina na iyito na bagay ba sa akin ang maging Mrs. CEO? Bagay na bagay. Bulong ni Datu bago sinunggaban ng halik si Liab. Sa labas ng pinto, nanginginig ang buong katawan ni Hiraya. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding galit na ngayon lang niya naramdaman. Gusto niyang pumasok, gusto niyang isaksak sa lalamunan ni Liab ang nilamukos na papel. Gusto niyang sampalin si Datu hanggang sa matauhan ito. Pero naalala niya ang sinabi ni Attorney Alon. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin silang mahuli sa akto, hindi lang sa pangangalo niya, kundi sa pagnanakaw ng intellectual property at pondo. Dahan-dahang kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono. Sa nanginginig na kamay, itinapat niya ang kamera sa siwang ng pinto. Pinindot niya ang record. Bawat salita, bawat halik, bawat pagkutya sa kanyang pangalan ay na-capture ng lente. Ang pagpunit ni Liab sa kanyang sketch, ang pag-amin ni Datu sa planong takeover, lahat ay nasa kanya na. Nang matapos ang halikan, tumayo si Liab at lumapit sa safe na nasa gilid ng kwarto. Nanlaki ang mata ni Hiraya. Paano nalaman ni Liab ang code? Walang kahirap-hirap na binuksan ni Liab ang safe. Sabi ko sa'yo, madali lang hulaan ang password niya. Birthday ng namayapa niyang aso? Napaka-sentimental. Tumawa ito ng nakaka-insulto. Kinuha ni Liab ang isang makapal na brown envelope, ang orihinal na titulo ng lupa kung saan nakatayo ang bahay dalisay at ang mga blueprints ng bagong koleksyon na hindi pa nairerehistro. Ito na ang tiket natin, Datu. Nakangising sabi ni Liab habang iwinawagayway ang envelope. Kapag nailabas natin ito sa pangalan ko, wala nang habol si Hiraya. She will be left with nothing but her outdated pride. Sumandal si Datu sa mesa at ngumisi. At sa wakas, makakalaya na ako sa kanya. Hindi na kinaya ni Hiraya. Pakiramdam niya ay sasabog na ang dibdib niya. Bago pa siya makagawa ng ingay na maglalantad sa kanya, dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang palayo ay mabigat, pero puno ng bagong layunin. Tumakbo siya papunta sa fire exit. Doon, sa dilim ng hagdanan, napaupo siya sa baitang. Hindi siya umiyak, tapos na siya sa pag-iyak. Tiningnan niya ang video sa kanyang cellphone. Malinaw ang mukha nila, malinaw ang boses nila. Gusto niyo ng digmaan? Bulong ni Hiraya sa sarili. Ang boses ay naging malamig at matigas. Ibibigay ko sa inyo ang digmaan, pero hindi sa paraang inaasahan ninyo. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at pinunasan ng nag-iisang butil ng pawis sa kanyang noo.
Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Alon. "Alon," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay wala ng bahid ng awa. Nasa kanila ang blueprints at nire-record ko silang ninanakaw ang kumpanya ko. Isama mo na sa draft ng demanda ang intellectual property theft. Copy that, Hiraya. Mag-ingat ka, sagot ni Alon sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Hiraya habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin ng fire exit door. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang asawang nagtimpla ng kape kaninang umaga. Isa na itong mandirigma. Bumukas ang pinto ng opisina sa di kalayuan. Narinig niya ang boses ni Liab na papalabas, masaya at puno ng kumpiyansa. "Don't worry, Datu." Rinig niyang sigaw ni Liab mula sa hallway. "Bilang na ang mga araw niya. Sa susunod na buwan, ako na ang uupo sa trono ng bahay dalisay at siya na ang magiging assistant ko sa impyerno." Napangisi si Hiraya sa dilim. "Subukan mo, Liab. Dahil bago ka pa makaupo, sinunog ko na ang trono." Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Hiraya habang tinatahak ang daan patungo sa baryo San Sinag. Isang tagong bayan sa labas ng lungsod kung saan matatagpuan ang maliit na rest house ng kanyang pamilya. Hindi niya ginamit ang kanyang karaniwang mamahaling kotse. Hiniram niya ang lumang van ni Yaya Ginhawa para masiguradong walang makakapansin sa kanyang pag-alis. Ang ulan ay malakas na humahampas sa windshield, tila nakikisimpatya sa bagyong nagaganap sa loob ng kanyang puso. Pagdating sa tapat ng isang lumang bahay na bato na malapit sa dalampasigan, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa veranda. May hawak na tasa ng kape at nakatingin sa dagat. Si Alon Patnes. Sa kabila ng lumipas na mga taon, hindi nagbago ang tindig nito. Matatag at tila hindi matitinag ng kahit anong alon. "Akala ko ay hindi ka na darating," bungad ni Alon nang makapasok si Hiraya sa loob. Ang boses nito ay kalmado, isang kabaligtaran sa magulong isipan ni Hiraya. Hindi sumagot si Hiraya. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Iniharap niya ang screen kay Alon at pinindot ang play sa video na nakuha niya kanina sa opisina. Tahimik na pinanood ni Alon ang bawat segundo ng pagtataksil, ang mga halik, ang pagpunit sa mga disenyo, at ang pagnanakaw ng mga dokumento sa safe. Nang matapos ang video, ibinaba ni Alon ang cellphone at tumingin ng diretso kay Hiraya. "Mas malala pa ito sa inaasahan ko, Hira," seryosong sabi ni Alon. "Hindi lang ito basta pakikiapid. Ito ay economic abuse at intellectual property theft. Gusto ka nilang burahin sa sarili mong kumpanya." "Hindi nila magagawa yun, Alon." Gumaralgal ang boses ni Hiraya, pero agad din siyang nagbawi. "Ang bahay dalisay ay pundasyon ng pawis at dugo ng mga magulang ko. Hindi ko hahayaang ang isang ahas at isang hudas ang maghari doon." Umupo si Alon sa tapat niya at naglabas ng isang makapal na folder. "Kaya kailangan nating maging matalino." Habang iniisip nila na nagtatagumpay sila, unti-unti nating hihilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. "I've started tracking Datu's personal transactions." Binuksan ni Alon ang folder at ipinakita ang ilang bank statements. "Hira, kailangan mong maging matatag sa sasabihin ko. Hindi lang basta ginagastos ni Datu ang pera ng kumpanya para kay Liab. May mga transfer of funds patungo sa isang dummy corporation na ang pangalan ay Lira Agusan Holdings." Nanliit ang mga mata ni Hiraya. Lira, ang pangalan ng nanay ni Liab, at Agusan, apelyido niya. Eksakto, pagpapatuloy ni Alon. Pero may mas malaking pasabog. Ang perang inililipat niya doon ay hindi lang galing sa kumpanya. Ginamit niyang collateral ang mga lupain ng pamilya niyo sa Surigao para makakuha ng loan na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. At lahat ng perang yun nawala na. Napahawak si Hiraya sa mesa para hindi matumba. Ang mga lupain sa Surigao
ay ang tanging alaala na naiwan ng kanyang lolo. Saan napunta ang pera? Tumingin si Alon sa kanya nang may halong awa at galit. Sa mga sugalan sa abroad, Hira, si Datu ay may malaking pagkakautang sa mga sindikato. Kaya niya gustong kontrolin ang bahay dalisay ay para maibenta ang mga assets nito at mabayaran ang utang niya bago siya ipapatay ng mga taong pinagkakautangan niya. Napatawa ng mapait si Hiraya. Isang tawa na puno ng puot. Kaya pala kailangan niyang makuha ang mga bago kong disenyo. Gusto niyang ibenta ang buong koleksyon sa mga foreign investors at tumakas kasama ang babae niya. Hindi natin hahayaang mangyari yun, matigas na sabi ni Alon. Heto ang plano. Hayaan mo silang maniwala na wala kang alam. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng koleksyon, pero huwag mong ilalagay doon ang mga tunay mong obra. Gumawa ka ng mga pekeng sketches na mukhang maganda pero walang kwenta ang technical details. Habang abala sila sa pagnanakaw ng mga peke, ililipat natin ang lahat ng shares mo sa isang trust fund sa ilalim ng pangalan ni Yaya Ginhawa. Bakit kay Yaya? Tanong ni Hiraya. Dahil siya ang pinakahindi nila paghihinalaan at sa oras na mag-file tayo ng divorce at annulment, idadamay natin ang kasong plunder at qualified theft. Sisiguraduhin nating hindi lang siya mawawalan ng asawa, kundi mabubulok din siya sa kulungan. Huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya sa labas, sa mga alon na humahampas sa mga bato. Dati, ang dagat ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, ang bawat hampas nito ay tila paalala ng kanyang galit. Gagawin ko, sabi ni Hiraya. Ang mga mata ay tuyo na at matalas. Ibibigay ko sa kanila ang palabas na gusto nila. Magiging tanga-tangahan ako sa harap nila. Magiging bulag-bulagan. Tumayo si Alon at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hira, matagal na kitang kilala. Alam kong masakit ito. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Dahan-dahang binawi ni Hiraya ang kanyang kamay. Salamat, Alon. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong matutunang lumaban mag-isa. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag napagtanto nilang ang reynang minaliit nila ang siyang susunog sa kanilang kaharian. Bago umalis si Hiraya, iniabot sa kanya ni Alon ang isang maliit na device. Isang high-definition hidden camera. Ilagay mo ito sa loob ng master bedroom nyo. Kapag nakuha natin ang ebidensya ng pakikiapid sa loob mismo ng bahay nyo, wala nang kawala ang lalaking yan. Kinuha ni Hiraya ang kamera. Ang lamig nito sa kanyang palad ay tila kuryenteng gumising sa kanyang diwa. Huling tanong, Alon, sabi ni Hiraya bago tuluyang lumabas. Anong mangyayari kay Liab? Napangisi ng bahagya si Alon. Si Liab, sa oras na malaman niya na baon sa utang si Datu at wala na itong perang maibibigay sa kanya, siya mismo ang lalaglag sa asawa mo. Ang mga ahas, Hira, ay laging kinakain ang sarili nilang buntot kapag nagugutom na sila. Sumakay muli si Hiraya sa van. Habang nagmamaneho pabalik sa lungsod, isang kaisipan ang naglalaro sa kanyang ulo. Ang koleksyon na pagtataksil ay hindi lang magiging isang fashion show. Ito ang magiging hatol ng kamatayan para sa dangal ni Datu Mariveles pagkakasal. Ang hapagkainan ng mansyon ng mga Mariveles ay punong-puno ng masasarap na pagkain, lechon, hipon, at ang pinakamahahalagang alak. Ngunit para kay Hiraya, ang bawat amoy ng ulam ay tila amoy ng nabubulok na bangkay. Narito ang kanyang mga magulang na sinalakan at gunita. Masayang nakikipagkwentuhan sa mga biyenan niya. At sa dulo ng mesa, naroon si Liab. Bilang paboritong assistant at kanang kamay sa kumpanya, inimbitahan siya ni Datu para raw pag-usapan ang progreso ng darating na fashion show. Napakaswerte mo talaga, Hiraya, sa asawa mo. Nakangiting sabi ng kanyang ina na si Gunita. Isipin mo sa kabila ng pagiging busy ni Datu sa mga negosyo niya, nagagawa pa rin niyang suportahan
Ang bahay dalisay. Tumingin si Hiraya kay Datu. Ang asawa niya ay kasalukuyang hinihiwa ang karne para sa kanyang biyenang lalaki. Ang mukha ay punong-puno ng kababaang loob. Wala po yun, Mama Gunita. Sagot ni Datu nang may malambing na boses. Ang tagumpay ni Hiraya ay tagumpay ko rin. Hindi ba, mahal? Hinawakan ni Datu ang kamay ni Hiraya sa ibabaw ng mesa. Malamig ang balat ni Hiraya, pero hindi siya kumibo. Sa halip, ngumiti siya ng matamis. Isang ngiting kasing talim ng labaha. Sobra-sobra ang suportang ibinibigay ni Datu, Ma. Minsan nga pakiramdam ko ay ibinibigay niya na pati ang mga bagay na hindi naman dapat sa akin. Makahulugang sabi ni Hiraya. Bahagyang nabulunan si Liab na noon ay umiinom ng tubig. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay nanunuri. Ayos ka lang ba, Liab? Masyado ka yatang mabilis uminom. Baka hindi mo makayanan ang susunod na ihahain namin, ani Hiraya. Ayos lang po ako, Ma'am Hiraya. Sagot ni Liab. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapangahas na titig. Nakasuot pa rin ito ng kwintas na luha ng langit. Pero itinago niya ito sa loob ng kanyang high-neck blouse. Hindi niya alam na ni Hiraya ang lahat. Tumayo si Hiraya at kinuha ang bote ng mamahaling wine. Lumapit siya kay Liab. Hayaan mong ako na ang magsilbi sa iyo, Liab. Napakalaki ng naitulong mo sa asawa ko nitong mga nakaraang araw. Kung wala ka, baka hindi natapos ni Datu ang mga sikreto niyang proyekto. Sabi ni Hiraya habang dahan-dahang isinasali ng alak sa baso ni Liab. Nagkatinginan si Datu at Liab. May bahid ng kaba sa mga mata ni Datu, pero mabilis itong napalitan ng kanyang pamilyar na maskara. Hira, baka mapagod ka. Hayaan mo na ang mga helpers na gumawa niyan. Sabi ni Datu. Hindi, Datu. Gusto kong ipakita kay Liab kung gaano ko pinahahalagahan ang serbisyo niya sa pamilyang ito. Sagot ni Hiraya. Pagkatapos isali ng alak, hinawakan niya ang balikat ni Liab at bahagyang pinisil ito. Alam mo, Liab, may mga tao talagang magaling kumuha ng hindi sa kanila. Pero ang nakakalimutan nila, ang mga hiram na gamit, laging binabawi ng may kasamang interes. Namutla si Liab, pero sa halip na matakot, tila lalo itong nag-apoy sa galit. Sa tingin ni Liab, isang desperadang asawa lang si Hiraya na sinusubukang manakot. Nagpatuloy ang hapunan. Bawat tawa ni Datu ay parang lason sa tenga ni Hiraya. Bawat pagpuri ng kanyang mga magulang sa katapatan ni Datu ay tila kutsilyong bumabaon sa kanyang likod. Pero tiniis niya. Kailangan niyang maging perpektong asawa hanggang sa huling sandali. By the way, Hiraya, singit ni Liab, ang boses ay puno ng kapangahasan. Nabalitaan ko na ang theme ng final collection mo ay tungkol sa katapatan. Hindi ba parang masyadong boring yon para sa isang modernong show? Huminto sa pagkain ng lahat. Tumingin si Hiraya kay Liab. Pagkatapos ay kay Datu na tila naghihintay din ng sagot. Nagbago ang isip ko, Liab. Mahinahong sagot ni Hiraya. Pinalitan ko ang tema. Ang pamagat na ng huling koleksyon ko ay Pagtataksil. Tungkol ito sa mga taong mukhang anghel, pero may sungay na nakatago, at tungkol sa mga ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg nang nagpapakain sa kanila. Natahimik ang buong mesa. Naramdaman ni Datu ang tensyon at agad siyang tumawa ng pilit. Napakasining talaga ng asawa ko. Masyadong malalim ang mga konsepto. Ha ha ha. Ngunit si Liab ay hindi na nakapagpigil. Alam niyang pinapatamaan siya ni Hiraya. Gusto niyang ipakita na siya ang may kontrol, na siya ang mas bata, mas maganda, at mas mahal ni Datu. Sadyang iniangat ni Liab ang kanyang kamay nang mabilis, accidentally, na nasagi ang baso ng red wine. Nakakarami lang isalin ni Hiraya. Splash! Ang matingkad na pulang alak ay tumalsik at kumalat sa puting-puting damit ni Hiraya. Tila isang malaking sugat na nagdurugo sa kanyang dibdib, ang mantsa ng alak. Oh my God! I'm so sorry, Ma'am Hiraya.
tili ni Liab. Ang boses ay halatang plastic ang pag-aalala. Hindi ko sinasadya. Ang clumsy ko talaga. Napakarumi na ng damit niyo. Tumayo si Datu. Hindi para tulungan si Hiraya, kundi para tignan si Liab. Liab, mag-ingat ka naman. Pasensya na, Datu. Ma'am, let me help you, sabi ni Liab, habang kumukuha ng tissue at pilit na kinukuskos ang mantsa sa dibdib ni Hiraya. Isang kilos na halatang pangungutya. Nanatiling nakatayo si Hiraya. Hindi siya kumibo. Hindi siya sumigaw. Tiningnan niya ang pulang mantsa sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liab. Sa sobrang lapit nila, nakita ni Hiraya ang mapang-asar na ngiti sa sulok ng mga labi ng dalaga. Dahan-dahang hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Liab na nagpupunas sa kanya. Ang higpit ng hawak niya ay sapat na para mapangiwi ang assistant. Huwag mong pagpahingahin ang sarili mo sa paglilinis, Liab, bulong ni Hiraya. Sapat lang para marinig ni Liab at ni Datu. Dahil ang mantsang ito, madaling labhan, pero ang duming iniwan nyo sa bahay na ito, sisiguraduhin kong kahit anong kuskus nyo, hinding-hindi na kayo makakalabas ng malinis. Binitawan ni Hiraya ang kamay ni Liab. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na nag-aalala. Excuse me po, Ma pa, akyat lang ako para magpalit. Ituloy nyo lang ang pagkain. Marami pang sorpresa ang nakahanda para sa gabing ito, sabi ni Hiraya nang may malamig na boses. Habang paakyat ng hagdan, narinig ni Hiraya ang muling pagtawa ni Liab sa ibaba. Tila ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Pagpasok ni Hiraya sa kanyang silid, agad niyang nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang laptop at tiningnan ang live feed mula sa hidden camera na inilagay niya sa opisina ni Datu sa loob ng mansyon. Nakita niya ang asawa niya at si Liab na pumasok sa opisina matapos ang ilang minuto. Nakita mo ba ang mukha niya? Para siyang basang sisiw. Tawang-tawa na, sabi ni Liab habang yakap si Datu. Masyado kang matapang, Liab. Baka makahalata siya, sabi ni Datu habang humahalik sa balikat ng babae. Hayaan mo siya. Wala siyang magagawa. Bukas, pipirmahan na ng investors ang contract sa pangalan ko. Magiging sa atin na ang lahat. Inanonood si Hiraya mula sa screen. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Kinuha niya ang gunting sa kanyang sewing kit at dahan-dahang ginupit ang damit na may mantsa ng alak. Magsaya kayo, bulong niya sa dilim. Dahil bukas, sisimulan nating tahiin ang inyong mga kabaong. Biglang may kumatok sa pinto. Isang mahina at maingat na katok. Hiraya, si Alon ito. Nakapasok ako sa gate. Kailangan mong makita ito. May mas malalim pa palang koneksyon si Liab sa pamilya mo kaysa sa inaasahan natin. Mabilis na binuksan ni Hiraya ang pinto ng terrace at pinatuloy si Alon sa loob ng madilim na silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tambol na nagbababala ng mas malaking panganib. Iniabot ni Alon ang isang lumang litrato at isang birth certificate na galing sa isang maliit na munisipyo sa Mindanao. Hira, hindi nag-apply si Liab sa kumpanya mo dahil lang sa talento niya. Panimula ni Alon, ang boses ay seryoso. Si Liab ay anak ni Roberto Agusan. Natatatandaan mo ba siya? Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Si Roberto, ang dating business partner ni Papa na natanggal dahil sa pandaraya sa pondo. Ang balita ko ay nagpakamatay siya sa hirap matapos silang mabankrupt. Tama. At si Liab ay lumaki sa poot. Pagpapatuloy ni Alon. Pumasok siya sa buhay niyo hindi lang para kay Datu. Ginamit niya si Datu para wasakin ka at ang buong pamilya luwalhati. Ang pagtataksil ni Datu ang naging pinakamabisang sandata niya. Napahilig si Hiraya sa pader. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang malamig na kilabot. Hindi lang siya pinagtaksilan ng asawa. Pinasok niya ang isang kaaway sa loob mismo ng kanyang tahanan. Kaya pala ganoon na lang ang determinasyon niyang kunin ang lahat sa akin.
Bulong ni Hiraya. Salamat, Alon. Ngayon, alam ko na kung paano sila dapat tapusin. Hindi lang ito basta paghihiganti. Ito ay paglilinis. Kinabukasan sa bahay dalisay, nagsuot si Hiraya ng isang maskara ng kahinaan. Nagpakita siya sa opisina na tila ba walang alam, malungkot, at depressed dahil sa insidente ng alak kagabi. Ma'am Hiraya, heto na po ang kape niyo, sabi ni Liab na pumasok sa studio nang walang katok. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Kamusta po ang mga sketches para sa final collection? Malapit na po ang deadline. Tumingin si Hiraya sa mga pekeng sketch na sadyang ginawa niyang boring at walang buhay. Hindi ko alam, Liab. Parang nawawalan ako ng gana. Siguro ay tama si Datu. Baka kailangan ko na ngang magpahinga muna. Lumiwanag ang mukha ni Liab. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nandito naman po ako. Pwede niyo pong ipaubaya sa akin ang mga final touches. Ako na ang bahalang mag-ayos sa investors. Salamat, Liab. Napakabuti mong bata. Sagot ni Hiraya habang nakatingin sa kwintas sa leeg ng assistant. Sige, maiwan mo muna ako. Gusto ko munang mapag-isa. Nang makalabas si Liab, agad na nagbago ang anyo ni Hiraya. Ikinulong niya ang sarili sa isang maliit at tago niyang silid gawaan na nasa loob mismo ng studio. Isang kwartong siya lang ang nakakaalam ng sikretong pinto sa likod ng malaking salamin. Doon, nagsimula ang tunay na sining. Kinuha niya ang isang telang kulay dugo, matingkad na pula. Gamit ang kanyang gunting, hinati niya ito ng marahas. Ang bawat hiwa ay simbolo ng bawat kasinungalingan ni Datu. Pagkatapos ay kinuha niya ang telang itim, kasing dilim ng kanyang pighati. Ito ang koleksyong pagtataksil. Bawat gown ay magsasabi ng isang bahagi ng kanyang kwento. Ang unang gown ay may mga bordang tila mga kamay na nakasakal, simbolo ng pagkakagapos niya sa isang mapanlinlang na kasal. Ang pangalawa ay may mga kristal na tila mga luha. Pero kapag tinamaan ng ilaw, ang mga ito ay magmumukhang matatalas na bubog. Gabi-gabi, hanggang madaling araw, ay nagtatrabaho si Hiraya sa dilim. Ang pawis at luha niya ay humahalo sa mga tahinang tela. Ito ang kanyang obra maestra, ang kanyang huling pamamaalam sa mundong kinagisnan niya. Isang gabi, habang tinatapos niya ang main piece ng koleksyon, isang puting bridal gown na dahan-dahang nagiging pula mula sa laylayan hanggang sa itaas. Biglang bumukas ang pinto ng main studio. Hiraya, bakit gising ka pa? Boses yon ni Datu. Mabilis na itinago ni Hiraya ang kanyang sarili sa likod ng malaking salamin at pinatay ang maliit na ilaw. Nanatili siyang hindi humihinga sa dilim. Narinig niya ang mga hakbang ni Datu na papalapit sa kanyang mesa sa labas. Narinig niya ang pagbukas ng mga drawer. Nasaan na yon? Bulong ni Datu. Sabi ni Liab, nandito lang ang mga key documents ng Surigalanes. Mula sa maliit na siwang, nakita ni Hiraya ang kanyang asawa na mabilis na naghahalughog sa kanyang mga gamit. Hindi na ito ang lalaking nanumpa sa altar. Isa na itong magnanakaw na handang sunugin ang lahat para sa sariling kapakanan. Datu, nahanap mo na ba? Boses yon ni Liab na pumasok din sa studio. Kailangan na nating makuha yan. Bukas na ang pirmahan sa mga Singaporeans. Sandali lang, Liab. Masyadong maraming papel dito. Inis na sagot ni Datu. Lumapit si Liab sa malaking salamin, ang mismong pinto kung saan nagtatago si Hiraya. Tumingin si Liab sa salamin, inaayos ang kanyang buhok habang nakangisi. Alam mo, Datu, kapag nakuha na natin ang lahat, gusto ko itong salamin na ito. Gusto kong makita ang sarili ko rito araw-araw bilang bagong may-ari ng bahay dalisay. Sabi ni Liab habang hinahaplos ang ibabaw ng salamin. Nasa kabilang panig lang si Hiraya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa kamay ni Liab. Hawak ni Hiraya ang kanyang matalas na gunting. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Isang maling galaw lang
at mabubuko siya. "Halika na, wala rito," sabi ni Datu. "Baka nasa bahay nila sa probinsya. Puntahan natin bukas." Nang marinig ni Hiraya ang pagsara ng pinto ng main studio, napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan, pero hindi sa takot, kundi sa nag-aapoy na puot. Tiningnan niya ang kanyang obra maestra, ang puting gown na tila dugo ang duguan sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Opo, Liab," bulong ni Hiraya sa dilim. "Makikita mo ang sarili mo sa salaming ito, pero hindi bilang may-ari, kundi bilang isang magnanakaw na walang mukhang maihaharap sa mundo." Kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono at nag-text kay Alon. "Ready the documents for the transfer of assets to Yaya Ginhawa tonight. And Alon, tell the media to prepare for the most honest fashion show in the history of the Philippines. There will be no more secrets." Sininghap ni Datu ang usok ng kanyang mamahaling seru habang nakatanaw sa malawak na ilaw ng lungsod mula sa penthouse ng Hotel Mariveles. Ngayon, ang gabi na pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang mga dokumentong maglilipat ng kontrol ng bahay dalisay sa isang bagong korporasyon, ang korporasyong siya at si Liab ang may-ari. Sa wakas, bulong niya sa sarili, matatapos na ang pagiging asawa ni Hiraya Luwalhati. Magsisimula na ang panahon ni Datu Mariveles. Bumukas ang pinto at pumasok si Liab. Suot ang isang fitted na pulang dress. Mukha siyang tagumpay at ang kwintas na luha ng langit ay tila mas lalong nagningning sa kanyang leeg. "Datu, nakausap ko na ang mga Singaporean investors." Masiglang balita ni Liab sabay yakap sa kanya mula sa likod. Handa na silang magpirma bukas pagkatapos mismo ng fashion show. Ang kailangan lang nila ay ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang pirma mo bilang chairman. Natawa si Datu ng mapait. "Chairman, napakasarap pakinggan. Hindi na ako kailangang magmakaawa kay Hiraya para sa budget ng mga proyekto ko. Wala na ang anino ng pamilya, Luwalhati, na laging nakabantay sa bawat galaw ko." "Pero Datu, paano si Hiraya?" tanong ni Liab habang ang mga daliri niya ay naglalaro sa kwelyo ng polo ni Datu. "Masyado siyang tahimik nitong mga nakaraang araw. Hindi ba tayo dapat mag-alala? Baka may pinaplano siya." Umiling si Datu ng may halong pagmamaliit. "Hira? Hira is a broken woman, Liab. Nakita mo naman siya kagabi. Ni hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya nang matalsikan siya ng alak. Masyado siyang sentimental, masyadong old school. Ang iniisip lang niya ay ang sining niya. Hindi niya alam na sa mundo ng negosyo, ang sining ay walang kwenta kung wala kang sikmura." Kumuha si Datu ng 2 baso ng whiskey at iniabot ang isa kay Liab. Iniisip niya siguro na sa paggawa ng koleksyong pagtataksil, nakakaganti siya sa atin sa pamamagitan ng simbolismo. Hayaan natin siyang magdrama sa runway. Pagkatapos ng show, kapag wala na ang mga kamera, ihahain ko sa kanya ang divorce papers at ang notice of eviction. "Sigurado ka bang walang makakahanap sa mga funds na inilipat natin?" Paninigurado ni Liab. "Malinis ang lahat, babe. Ang accounting department ay nasa ilalim ng bulsa ko. Ang tanging problema ko na lang ay ang mga pinagkakautangan ko sa Macau. Pero kapag nakuha na natin ang investment mula sa Singapore, mababayaran ko na sila at magkakaroon pa tayo ng sobrang yaman." Ininom ni Datu ang whiskey sa isang lagukan. Pakiramdam niya ay napakatalino niya. Nagawa niyang gamitin ang pangalan ni Hiraya para makakuha ng tiwala ng mga bangko. At ngayon ay handa na niyang ilaglag ang asawa para sa sariling kaligtasan. "Para sa ating bagong imperyo," sabi ni Liab, itinaas ang kanyang baso. "Para sa ating kalayaan," sagot ni Datu. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, tumunog ang personal na telepono ni Datu. Isang unknown number. "Sino to?" Inis na tanong ni Datu pagkatapos sagutin ang tawag. "Mr. Mariveles,
Isang malalim at baritonong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Gusto ko lang ipaalala na ang mga utang na dugo ay hindi nababayaran ng perang galing sa pagnanakaw. Bukas, sa gabi ng show, siguraduhin mong nakasuot ka ng pinakamaganda mong suit. Dahil baka iyon na ang huling pagkakataon na makita ka ng mundo sa labas ng rehas. Napako si Datu sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng boses sa kabilang linya ay tila isang balaraw na bumaon sa kanyang likod. Sino ka? Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Datu, pero naputol na ang linya. Datu, anong nangyari? Bakit namumutla ka? Tanong ni Liab na biglang kinabahan. Pilit nang ngumiti si Datu kahit na nagsisimula na ng manginig ang kanyang mga kamay. Wala yon. Baka isa lang sa mga prank callers o yung mga bitter na dating empleyado na tinanggal ko. Huwag nating sirain ang gabi. Ibinalik ni Datu ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ang mga ilaw ng lungsod ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin. At sa likuran niya, tila may isang anino ng babaeng nakatayo. May hawak na gunting at dahan-dahang pinuputol ang bawat sinulid na nagdudugtong sa kanya sa kapangyarihan. Hindi alam ni Datu na ang tawag na yon ay galing kay Alon Batanes na nakaupo lang sa loob ng isang madilim na van sa labas ng hotel habang pinapanood ang bawat galaw nila sa loob ng penthouse sa pamamagitan ng hidden camera na inilagay ni Hiraya. Enjoy your last night of self-freedom, Datu. Bulong ni Alon sa dilim. Masyado kang nabulag ng sarili mong kayabangan para makitang ang bitag ay nakasara na sa paligid mo. Ibinaling ni Datu ang kanyang atensyon kay Liab. Ayaw niyang ipakita ang takot. Halika na, Liab. Kailangan nating magpahinga. Bukas ang araw ng ating panalo. Huwag mong pansinin ang mga banta ng mga taong inggit sa atin. Ngunit pag-uwi nila sa mansyon ng mga Mariveles ng hating gabi, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Wala ang mga gwardya sa gate at ang mga ilaw sa hallway ay nakapatay. Hiraya! Hiraya! Tawag ni Datu habang papasok sa master bedroom. Walang sumasagot. Binuksan niya ang ilaw at laking gulat niya nang makitang malinis ang silid. Masyadong malinis. Wala na ang mga paboritong pabango ni Hiraya sa vanity table. Wala na rin ang mga litrato nila sa dingding. Dali-daling binuksan ni Datu ang walk-in closet. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang kalahati ng closet, ang panig ni Hiraya, ay blanko. Wala kahit isang hibla ng damit. Wala kahit isang pares ng sapatos. Datu, anong nangyayari? Tanong ni Liab na nakasunod sa kanya. Nasaan ang mga gamit niya? Napansin ni Datu ang isang maliit na kulay itim na box sa ibabaw ng kanyang unan. May nakadikit na note sa itaas nito. Sa sulat kamay ni Hiraya, nakalagay ang dalawang salita, huling handog. Nanginginig ang kamay ni Datu nang buksan niya ang box. Inasahan niya marahil ay alahas o sulat ng pamamaalam. Pero ang bumungad sa kanya ay isang piraso ng telang pula na may bahid ng tuyong alak, ang mismong tela mula sa damit ni Hiraya na nabuhusan kagabi. Sa ilalim ng tela, may isang flash drive at isang sirang replika ng kwintas na Luha ng Langit. Ang kwintas na ibinigay niya kay Liab. Ano to? Bakit may ganito rito? Tanong ni Liab. Ang boses ay nagsisimula nang mabasag sa takot. Isinalpak ni Datu ang flash drive sa kanyang laptop na nasa mesa. Isang video file ang lumitaw. Pinindot niya ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang live broadcast setup. Hindi ito video ng kanilang pagtataksil, kundi isang countdown timer na may background music na nakakapangilabot. Sa itaas ng timer may nakasulat na, ang katotohanan ay lalabas sa loob ng 18 oras. Live at the Bahay Dalisay Grand Show. Hindi ito maaari. Bulong ni Datu. Paano niya nalaman? Paano niya nakuha ang mga ito?
Biglang nag-vibrate ang phone ni Datu. Isang email notification mula sa legal department ng kumpanya. Subject: Resignation of the creative director and immediate liquidation of personal assets. Binasa ni Datu ang nilalaman at halos himatayin siya. Hindi lang nag-resign si Hiraya. Ginamit ni Hiraya ang kanyang power of attorney na pinirmahan ni Datu noong nakaraang taon sa sobrang kumpiyansa para ibalik ang lahat ng shares ng pamilya Luwalhati sa isang trust fund na hindi pwedeng galawin ng kahit sino, kabilang na ang chairman. Liab, tawag ni Datu. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ang mga titulo sa safe sa opisina, kailangan nating tignan kung nandoon pa. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Datu, tumakas na tayo. Datu, sigaw ni Liab, habang hawak-hawak ang kanyang kwintas, na tila ba yun na lang ang natitirang pag-asa niya. Napatingin si Datu sa bintana. Ang mga ilaw ng pulis ay kumikinang sa dilim, tila mga matang naniningil. Doon niya napagtanto. Ang bitag na inakala niyang siya ang gumawa, ay siya palang kinalalagyan niya ngayon. At si Hiraya? Si Hiraya ay matagal nang nakawala. At ngayon ay handa nang panoorin ang kanyang pagkasunog. Pinanood ko ang huling piraso ng aking mga gamit habang isinasakay ni Alon sa likod ng van. Ang mansyong ito, ang bahay na itinuring kong palasyo ng aming pagmamahalan ni Datu sa loob ng 10 taon, ay tila naging isang malaki at malamig na kabaong. Bawat sulok, bawat alaala, ay nabahira na ng amoy ng pagtataksil. Handa ka na ba, Hira? Mahinahong tanong ni Alon. Tiningnan ko ang aking kamay. Wala na doon ang aking wedding ring. Iniwan ko yon sa ibabaw ng lababo sa banyo, sa tabi ng isang bote ng mamahaling sabon na madalas gamitin ni Datu para hugasan ang amoy ng ibang babae sa kanyang balat. Higit pa sa handa, Alon, sagot ko. Ang akala ni Datu, ang pag-alis ko ay tanda ng pagsuko. Hindi niya alam. Ito ang simula ng aking paglipad. Pumasok muli ako sa loob ng kwarto sa huling pagkakataon. Inilapag ko ang itim na box sa ibabaw ng unan, ang huling handog na tiyak na yayanig sa kanyang mundo. Alam kong sa oras na mabasa niya ang note at makita ang laman nito, mauunawaan niyang ang tanga-tangahang asawa na minaliit niya ay ang siyang nagmamanipula na ng kanyang huling hininga sa mundong ito. Lumapit sa akin si Yaya Ginhawa, bitbit ang kanyang sariling maliit na bag. Namumugto ang kanyang mga mata. Anak, sigurado ka ba rito? Paano kung saktan ka niya kapag nalaman niya ang totoo? Pag-aalala ng matanda. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Yaya, ikaw ang may hawak ng susi ng aking kinabukasan ngayon. Ang trust fund na inilipat natin sa pangalan mo ay ang tanging paraan para hindi nila makuha ang pinaghirapan ni Papa. Huwag kang matakot. Si Alon ang bahala sa seguridad mo. Sa ngayon, kailangan nating maghiwalay ng landas para sa kaligtasan mo. Mag-iingat ka, Hiraya. Ang mga taong gipit, gaya ni Datu, ay parang asong ulol na nanununggab. Paalala ni Yaya bago siya pumasok sa sasakyang magdadala sa kanya sa isang lihim na lokasyon sa Batanes. Nang makaalis si Yaya, nanatili ako sa gitna ng sala. Kay tahimik, kay dilim. Dito kami nag-celebrate ng bawat tagumpay ng bahay dalisay. Dito ko binuo ang mga pangarap na inakala kong para sa aming dalawa. Ngunit sa bawat paghalik niya sa akin dito, may kasinungalingan palang nakatago sa ilalim ng kanyang dila. Kinuha ko ang aking phone at tiningnan ang countdown sa screen. 18 oras na lang. Sa bawat segundong lumilipas, ang bahay dalisay, ang kumpanyang ninakaw nila sa akin sa papel, ay unti-unti nang nagiging isang walang kwentang shell. Ang lahat ng mga bank accounts na ginagamit ni Datu ay na-freeze na dahil sa hiling ni Alon sa korte, base sa ebidensya ng money laundering na nakuha namin. Naglakad ako palabas ng gate. Hindi ko nilingon ang mansyon.
Sa aking isipan, nakikita ko na ang bukas. Ang runway na dapat ay para sa sining ay magiging isang silid hukuman sa harap ng buong mundo. Alon, nasaan na ang mga modelo? Tanong ko nang makasakay na ako sa sasakyan. Nasa studio na sila, Hira. Lahat sila ay sumumpa ng confidentiality. At ang mga foreign investors, nakatanggap na sila ng special invitation mula sa atin. Akala nila ay pipirma sila ng kontrata kay Datu. Pero ang totoo, darating sila para makita ang pagbagsak ng isang mandaraya. Paliwanag ni Alon habang nagmamaneho. Mabuti, sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay tila naghuhugas sa dumi ng aking nakaraan. Gusto kong maramdaman ni Liab kung paano mawalan ng lahat sa harap ng mga taong gusto niyang hangaan siya. Gusto kong makita ni Datu na ang bawat sinulid ng pagtataksil ay ang siyang bibigti sa kanya. Biglang tumunog ang aking laptop. Isang alerto mula sa hidden camera sa mansyon. Nakita ko sa screen ang pagdating ni Datu at Liab. Nakita ko ang pagpasok nila sa aming kwarto. Ang mukha ni Datu nang makita ang box sa unan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang binubuksan ang flash drive. Bawat detalye ay kitang-kita ko. Tingnan mo sila, Alon, sabi ko habang ipinapakita ang screen sa kanya. Diyan nagsisimula ang katapusan. Narinig ko ang sigaw ni Liab sa video, ang desperasyon sa boses ni Datu, at nang marinig ko ang sirena ng pulis na papalapit sa kanila, ang mga pulis na tinawagan ni Alon dahil sa report ng illegal possession of company documents at theft, isang payapang nangiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi ako aalis na talunan. Aalis ako na malaya. Hira, may huling balita, sabi ni Alon habang nakatingin sa kanyang phone. Nalaman na ni Liab na baon sa utang si Datu. Ang mga tauhan ng kasino mula sa Macau ay papunta na rin sa show bukas para maningil. Hindi na sila makapaghintay. Napahilig ako sa upuan ng sasakyan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang mga ahas nga naman. Kapag wala nang makain, sarili nilang buntot ang tinutuklaw. Anong gagawin na natin bukas sa main event? Tanong ni Alon. Bukas, sabi ko habang tinitingnan ang puting gown sa aking tabi na tila duguang-duguan. Bukas, papatayin natin ang kanilang mga pangarap sa paraang pinaka-elegante. Walang sigawan, walang sabunutan. Sining lang, Alon. Sining na magsasabi ng katotohanan. Habang papalayo ang aming sasakyan, nakita ko sa side mirror ang mga ilaw ng pulis na nakapaligid na sa mansyon. Ito na ang huling gabi ng kanilang marangyang kasinungalingan. At sa pagsikat ng araw bukas, ang pangalang Hiraya Luwalhati ay hindi na lang magiging tatak ng damit. Ito ay magiging simbolo ng isang babaeng marunong lumaban, marunong bumitaw, at marunong muling mabuhay. Naririnig ko ang ugong ng mga tao mula sa labas ng backstage, ang bulong-bulungan ng mga kritiko, ang tawananan ng mga socialites, at ang mga yabag ng mga foreign investors na inaasahang pipirma ng milyon-milyong dolyar na kontrata ngayong gabi. Sa likod ng makapal na kurtina, nakatayo ako sa dilim, pinagmamasdan ng aking sarili sa huling pagkakataon. Suot ko ang isang simpleng itim na gown, walang alahas, walang palamuti. Ang tanging bitbit ko ay ang aking dangal. Hira, 5 minuto na lang, bulong ni Alon sa tabi ko. Siya ang nagsilbing direktor ng show na ito sa likod ng mga tabing. Ang kanyang mga mata ay nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Nasaan sila? Tanong ko. Naroon sa front row, katabi ng mga Singaporeans. Nakangiti si Datu. Akala mo ay walang nangyaring pagbisita ng pulis kagabi. Nakapagpiyansa siya agad, gamit ang huling pera, sa kanyang personal account. Sagot ni Alon. At si Liab, suot niya ang kwintas mo. Mukhang handa na siyang ipakilala bilang bagong mukha ng Bahay Dalisay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
Hayaan mo silang magsaya sa kanilang huling 5 minuto ng ningning. Nagsimula ang musika, ngunit hindi ito ang masiglang tugtog na nakasanayan sa mga fashion show. Ito ay isang malungkot at madilim na tunog ng cello, tila isang iyak na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Bumukas ang mga ilaw sa runway, hindi kulay puti, kundi isang madugong pula. Lumabas ang unang modelo. Suot niya ang isang gown na puti, pero sa bawat hakbang niya, may mga hibla ng itim na sinulid na dahan-dahang humihila sa tela, tila ba sinisira ang kabuuan nito. Ang pamagat ng damit, ang unang kasinungalingan. Nakita ko ang mukha ni Datu mula sa monitor. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ito ang mga boring na disenyo na ninakaw nila sa aking mesa. Sumunod ang pangalawang modelo. Suot ang nakatagong ahas. Ang tela ay kulay ginto, pero may mga burda ng itim na kaliskis na nakapulupot sa leeg ng modelo. Habang naglalakad siya, ang projector sa likuran ay nagpakita ng mga anino ng 2 taong nagbubulungan sa dilim. Napansin ko ang pagkabalisa ni Liab. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Tila ba nagsisimula na siyang makaramdam ng init. At pagkatapos, dumating ang rurok ng palabas. Ang musika ay biglang tumigil. Katahimikan. Isang malaking screen sa gitna ng runway ang bumukas. Imbes na mga disenyo, lumabas doon ang isang video. Malabo sa simula, pero unti-unting luminaw. Ito ang video na kinuha ko sa aking opisina. Ang boses ni Liab na nagsasabing, bagay ba sa akin ang maging Mrs. CEO? At ang sagot ni Datu, Hiraya is losing her touch. Kailangan nating makuha ang investment bago tayo tumakas. Sininghap ang buong audience. Narinig ko ang mga flash ng kamera na sunod-sunod na kinuha ang reaksyon ni Datu at Liab. Tumayo si Datu. Ang mukha ay kasing pula ng ilaw sa runway. Patayin ninyo yan! Anong kalokohan ito? Sigaw niya, pero walang nakinig sa kanya. Ang mga technician ay mga tao ni Alon. Kasabay nito, lumabas ang huling modelo. Suot niya ang aking obra maestra. Ang puting gown na dahan-dahang nagiging pula mula sa laylayan. Tila ba nasusugatan ng tela sa bawat hakbang. Ang modelong ito ay hindi basta naglakad. Tumigil siya sa harap mismo ni Liab at itinuro ang kwintas na suot nito. Sa screen, lumabas ang resibo ng pagbili ng kwintas sa pangalan ni Hiraya Luwalhati, kasama ang litrato ni Datu at Liab sa loob ng jewelry shop habang magkayakap. Magnanakaw! Sigaw ng isang tao mula sa likod. Mandaraya! Hindi na nakapagpigil ang mga investors mula sa Singapore. Tumayo sila at hinarap si Datu. Mr. Mariveles, is this where our money is going? To your mistress and your gambling debts? The deal is off! Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng kortina. Ang lahat ng ilaw ay tumama sa akin. Walang musika, tanging ang tunog ng aking mga takong sa runway. Naglakad ako ng dahan-dahan, tinitingnan ng bawat tao sa mata, hanggang sa makarating ako sa dulo ng runway, kung saan nakatayo ang nanginginig na si Datu at ang namumutlang si Liab. Ang koleksyong ito, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall, kalmado pero puno ng awtoridad, ay hindi para sa sining. Ito ay para sa katotohanan. Datu, Liab, ang bahay dalisay ay itinayo sa katapatan. At dahil wala kayo niyon, wala rin kayong puwang dito. Hira, pag-usapan natin ito. Sinisira mo ang kumpanya. Sigaw ni Datu, pilit pa ring nagmamaang-maangan. Ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting puno ng awa. Hindi ko sinisira ang kumpanya, Datu. Inililigtas ko ito mula sa iyo. At huwag kang mag-alala tungkol sa pag-uusap. Dahil ang mga susunod mong kakausapin ay ang mga awtoridad sa labas. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang mga malalaking pinto ng hall. Pumasok ang mga pulis kasama ang mga tauhan mula sa Bureau of Internal Revenue at mga abogado ni Alon. Datu Mariveles, you are under arrest for qualified theft, money laundering, and intellectual property fraud. Deklarasyon ng opisyal.
Tumingin si Liab sa paligid, desperada. Sinubukan niyang tumakbo, pero hinarang siya ng dalawang babaeng pulis. Ang kwintas na luha ng langit ay tila naging isang tanikala sa kanyang leeg. "Hiraya, parang awa mo na," iyak ni Liab. "Ginawa ko lang ito dahil kailangan ko ng pera para sa pamilya ko." "Ang paghihiganti ng tatay mo ay hindi sapat na dahilan para wasakin mo ang buhay ko, Liab," sagot ko habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. "Ngayon, mararanasan mo ang naranasan ng ama mo, ang mawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman." Habang pinipiringan ng posa si Datu, tumingin siya sa akin ng may galit. "Wala kang matitira, Hiraya. Baon sa utang ang kumpanyang ito." "Mali ka, Datu," sabi ko habang iniabot sa kanya ang isang dokumento. "Ang kumpanyang ito ay wala ng utang. Dahil bago pa magsimula ang show, binayaran ko na ang lahat gamit ang trust fund na iniligtas ko mula sa pagnanakaw mo. Ang bahay dalisay ay malinis na at ikaw na lang ang duming kailangang itapon." Pinanood ng buong mundo, mula sa media hanggang sa social media livestream, kung paano kinaladkad palabas ang dating ultimate gentleman at ang kanyang star assistant. Naiwan akong nakatayo sa dulo ng runway. Ang katahimikan ay muling bumalot sa hall. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Ito ay payapa. Tumingin ako sa kisame, sa mga chandelier na kumikinang. Sa wakas, malaya na ako. Ang veil ng kasinungalingan ay tuluyan ng napunit. Malamig ang bakal ng posa sa aking mga pulso, pero mas malamig ang simoy ng hangin sa loob ng maliit na interrogation room na ito. Suot ko pa rin ang aking mamahaling taksido, pero wala na itong silbi. Gusot-gusot na ito, may mantsa ng pawis, at tila naging isang uniforme ng kahihiyan. Isang gabi lang ang kailangan ko para makuha ang pirma ng mga Singaporeans. Isang gabi na lang sana at malaya na ako sa mga utang ko. "Datu, kailangan mo nang magsalita." Boses iyon ng aking abogado. Pero kahit siya ay hindi makatingin sa akin ng diretso. Masyadong mabigat ang mga ebidensyang inihain ni Hiraya at ng kampo ni Attorney Batanes. Ang money laundering, ang falsification of documents. Hindi natin ito kayang paikutin. "Gawan mo ng paraan," sigaw ko, sabay hampas ng nakaposas kong mga kamay sa mesa. "Ako si Datu Mariveles. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungang ito." Bumukas ang pinto at pumasok si Alon Batanes. May bitbit siyang folder at isang mapang uyam ng ngiti. Umupo siya sa tapat ko. Tila ba pinapanood ang isang nasugatang hayop na naghihingalo. "Mr. Mariveles, o baka dapat tawagin na lang kitang Inmate Mariveles?" Panimula ni Alon. "Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang iyong pirma sa mga loan documents sa Macau, kinumpirma na ng mga foreign authorities. At ang balita, ang mga taong pinagkakautangan mo ay hindi natutuwa na wala ka ng asset na maibabayad sa kanila." Nanlamig ang aking buong katawan. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay dalisay ay opisyal na nang bumalik sa pamilya luwalhati. Lahat ng properties na ginamit mong collateral, nakuha na ni Hiraya sa pamamagitan ng court injunction dahil napatunayang nakuha mo ang mga ito sa paraang mapanlinlang, paliwanag ni Alon. "In short, Datu, wala kang kahit isang kusing, wala kang pambayad sa utang mo, at wala ka ring pambayad sa abogadong kaharap mo ngayon." Napatingin ako sa aking abogado. Dahan-dahan itong tumayo at kinuha ang kanyang briefcase. "Pasensya na, Datu. Hindi ako nagtatrabaho ng libre." Naiwan akong mag-isa kasama si Alon. "Nasaan si Liab?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig na sa desperasyon. "Sabihin mo sa kanya, ilabas niya ang perang itinabi natin sa dummy account." Natawa ng malakas si Alon. "Si Liab, kanina pa siya pumirma ng affidavit laban sa'yo. Isinuko niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga illegal transactions mo kapalit ng mas mababang sentensya. Sabi niya, ginamit mo lang daw siya at pinilit na gawin ang lahat ng yun. She called you a pathetic loser
bago siya dinala sa female dormitory. Parang gumuho ang langit sa aking ulo. Si Liab, ang babaeng inakala kong kakampi ko, ang babaeng ipinalit ko kay Hiraya. Siya ang huling pako sa aking kabaong. Gusto mo ba siyang makita sa huling pagkakataon? Tanong ni Elon. Dinala ako sa labas, sa hallway kung saan ililipat na si Liab. Nakita ko siya. Wala na ang kanyang ganda. Gulo-gulo ang buhok, nakasuot ng dilaw na t-shirt ng preso at umiiyak. Liab, tawag ko. Tumingin siya sa akin, pero wala nang pag-ibig sa kanyang mga mata. Puot lang. Kasalanan mo ito, Datu. Kung hindi ka naging gahaman, kung hindi mo niloko si Hiraya, hindi tayo hahantong sa ganito. Namamatay na ang tatay ko sa hirap dahil sa pamilya ni Hiraya at ngayon, pati ako, nabubulok na rito dahil sa'yo. Pero minahal kita. Sigaw ko. Minahal mo lang ang pakiramdam na may nakukuha ka sa asawa mo. Dura ni Liab sa sahig bago siya kinaladkad ng mga pulis palayo. Napaluhod ako sa hallway. Ang ingay ng aking sariling paghikbi ay umalingaw-ngaw sa paligid. At doon, sa dulo ng hallway, nakita ko siya. Si Hiraya. Nakatayo siya doon, suot ang isang puting blusa at maong na pantalon. Mukha siyang napaka-presko. Napakagaan. Tila ba tinanggalan siya ng isang napakabigat na dalahin. Wala siyang galit sa mukha. Wala ring awa. Blanko lang. Lumapit siya sa akin at huminto ng ilang dipa ang layo. Hiraya. Mahal. Tawag ko. Pilit na gumagapang palapit sa kanyang mga paa. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako. Please. Iurong mo ang mga kaso. Maibabalik pa natin ang dati. Tiningnan ako ni Hiraya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, kinuha niya mula sa kanyang bag ang huling set ng mga dokumento, ang ating divorce decree at ang certificate of annulment na kakarating lang mula sa korte kasama ang ebidensya ng aking panloloko. Walang dating Datu, mahinahong sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila musika ng isang taong nakalaya na sa impyerno. Ang Datu na minahal ko ay namatay na 10 taon na ang nakalilipas. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na nagtangkang magnakaw ng aking kaluluwa. Hira, parang awa mo na. Hindi ito ang wakas ko rito. Hihinto na ang pagtakas mo, Datu. Maring sabi ni Hiraya. Magpapatuloy ang mga araw mo sa likod ng mga rehas na ito upang harapin, araw-araw, ang lahat ng pinili mong isantabi para sa isang panandaliang pagnanasa. Iniwan ko na sa labas ang huli mong alaala, ang singsing nating dalawa. Ipinasa ko na yon at ang halagay na punta sa orphanage. Kahit ang ginto nito, ayaw kong manatili sa buhay ko sapagkat nagmula iyon sa mga pasyang ikaw ang gumawa. Tumalikod na si Hiraya. Hira! Hiraya! Sigaw ko habang hinahatak ako ng mga gwardiya pabalik sa selda. Hindi siya lumingon. Naglakad siya patungo sa pintuang sinasalo ng liwanag ng araw. Sa bawat hakbang niyang palayo, ramdam ko ang unti-unting pagbura sa lahat ng kinang na minsan kong tinawag na akin. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Ang tanging tunog ay ang pagsasara ng mabigat na bakal. Klang! Wakas na. Ang imperyo ni Datu Mariveles ay gumuho na. At ang reynang inakala kong maaari kong yurakan, siya pala ang huling tatayo, habang ako'y tuluyang nahaharap sa bigat ng sarili kong mga ginawa. Ang simoy ng hangin dito sa Batanes ay hindi katulad ng sa Maynila. Dito, ang hangin ay amoy asin, amoy sariwang damo, at higit sa lahat, amoy kalayaan. Nakatayo ako sa tuktok ng isang burol, pinagmamasdan ang naglalakihang alon na humahampas sa mga batuhan sa ibaba. Ang bawat hampas ng tubig ay tila nagpapaalala sa akin na kahit gaano kalakas ang bagyo, ang mga bato ay nananatiling matatag. 1 taon na ang lumipas, 1 taon na ang nakalipas mula ng huling beses kong nakita
ang madilim na silid ng korte. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Datu at Liab ay unti-unti nang nabaon sa limot ng publiko. Ang bahay dalisay ay muli kong itinayo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang korporasyong naghahabol sa kita at katanyagan. Tinawag ko itong Bahay Hiraya, isang maliit na workshop dito sa probinsya kung saan tinuturuan ko ang mga lokal na kababaihan na maghabi at magdisenyo gamit ang sariling atin. Dito, ang bawat tahi ay may kwento. Ang bawat disenyo ay may dangal. Ma'am Hiraya, handa na po ang tsaa sa loob. Tawag sa akin ni Yaya Ginhawa. Ngumiti ako at lumingon. Si Yaya ay mukhang bumata ng 10 taon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Kasama namin dito ang katahimikang matagal naming ipinagkait sa aming mga sarili. Susunod na ako, Yaya. Sagot ko. Bago ako pumasok, napansin ko ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa tapat ng aming bakuran. Bumaba ang isang lalaking may dalang isang bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Si Alon. Hindi niya ako iniwan. Mula sa pinakamadilim na sandali ng aking laban hanggang sa paglipat ko rito sa malayo, nanatili siyang sandigan ko. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya namumuwersa. Pinahahalagahan niya ang distansyang kailangan ko para tuluyang maghilom. Para sa pinakamagaling na designer sa buong mundo, nakangiting sabi ni Alon habang iniabot ang mga bulaklak. Salamat, Alon. Bakit napadpad ka rito? Akala ko ay may hearing ka sa Maynila. Tanong ko. Tapos na ang lahat, Hira. Ang mga huling assets ni Datu ay tuluyan ng na-liquidate para pambayad sa mga biktima niya. Wala na siyang kawala. At si Liab, balita ko ay nagpapakabait na siya sa loob. Nagtuturo na rin siya ng pananahi sa mga kapwa niya preso. Balita ni Alon. Huminga ako ng malalim. Wala na akong nararamdamang puot. Ang galit na dati ay sumusupok sa aking puso ay napalitan na ng kapayapaan. Mabuti naman. Simple kong sagot. Naglakad kami ni Alon sa gilid ng dalampasigan habang lumulubog ang araw. Ang langit ay napuno ng kulay ube at ginto, parang isang telang sutla na dahan-dahang ibinabalot sa mundo. Dati, akala ko ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng perpektong asawa, malaking mansyon at sikat na pangalan. Ngunit sa aking paglalakbay mula sa pagtataksil patungo sa paglaya, natutunan ko na ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pagtataksil, gaano man ito kasakit, ay hindi katapusan ng mundo. Ito ay isa lamang masakit na paraan ng tadhana para gisingin tayo sa katotohanan na masigit pa ang halaga natin kaysa sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa atin. Huminto ako sa paglalakad at tumingin kay Alon. Salamat, Alon, sa lahat. Hinawakan niya ang aking kamay, hindi bilang isang asawa o isang manliligaw, kundi bilang isang kaluluwang nakakaunawa. Salamat din, Hiraya, dahil pinatunayan mo sa akin na ang pusong nadurog ay mas matibay kapag muling nabuo. Tumingin muli ako sa malawak na dagat. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Nagtatapos ito sa paghahanap sa aking sarili. At sa wakas, nahanap ko na ang Hiraya na matagal ko nang itinago sa likod ng mga maskara ng iba. Ako si Hiraya Luwalhati at ito ang aking bagong simula. Ang kwento ni Hiraya ay nagtuturo sa atin na ang tiwala ay isang sagradong bagay, ngunit ang pagpapahalaga sa sarili ay masigit pa rito. Huwag nating hayaang ubusin tayo ng mga taong mahal natin, ngunit hindi tayo kayang igalang. Ang pagbitaw sa isang mapanirang relasyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang dakilang katibayan ng lakas ng loob upang mahanap ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa paglalakbay ni Hiraya mula sa dilim ng pagtataksil hanggang sa liwanag ng Batanes. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw.
Ano po ang inyong naging paboritong bahagi? Ano pang klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.